ay papunta ako sa area ko sa Bukayo Grande. Ito ay yung area ko kung saan ay napakalayo sa syudad. Tinatawid yung mga ilog-ilog para makapunta sa kanila. Kasama ko pala si mama papunta doon kasi doon siya nagtatrabaho. So yun yung mother ko, yung kasama din yung pamangkin ko. Sila yung nakapayong, ako hindi kasi nga wala akong payong, mabili pa. Sa sobrang init, Diyos ko, nakakahagard. Yung nakikita nyo, may mga makakasulumon tayo, mga IPs kung saan doon mga nakatira. Mga mababait ang mga tao dun sa mga Bukayo Grande. Talagang may respeto sila sa mga nadating doon. Hello po. Ayan. Ngayon, nandito na kami sa malapit sa ilog. Yan talaga, as in ilog talaga yan. Pag bumabaha dyan, abot dito sa damahong ito. Kaya bihira lang makatawid yung mga yun pag sumunasakay. Sobrang ulan. Pag sa sobrang baha kasi, hindi sila makakaalis, hindi sila makakapunta sa patag kung tawagin nila. So kita nyo, may mga naliligo dyan. Minsan pag hindi ka nakaligo, halimbawa gustong maligo at hindi ka nakaligo, pwede dito magdala ka ng mga sabon. Yan dadaanan ko, Diyos ko. Yan po yung dadaanan ko. Yan. Pag gusto nyo maligo, nako, free dito, walang bayad. Ganito talaga ang buhay ng taga-probinsya. Hindi kailangan ng pool, hindi kailangan mag-rent ng mga resort. Pag dito, meron na ditong mga ilog. So makikita nyo may mga IPs ulay dito kung saan ay doon nakatira sa taas o sa bundok. Magandang umaga po. Saan po kayo? Please po dito po sa may simbahan po dito. Sige po, ingat po kayo. Opo. Hindi ba makikita yung babait ng mga tao dito, as talagang pag nakikita nila, talagang binabatikin nila at ina-approach ka nila. Hello guys, ngayon ay tatawid na kami ngayon sa ilog. Ito yung mababaw ng na ilog. Ito yung kadugsong kanina dun sa first video na pinakita. So ito yung first ilog. Dito na pala yung daan kasi siguro nung umulan at bumaha, lumaki yung tubig at naiba yung daan. Yan, sobrang init talaga, sobrang layo na nakaraan namin. As in, ilog talaga dito, sobrang damo. Uuwi ka ng fresh, tapos darating ka ng haggard. Learning facilitator ng ALS, ng aming munisipyo ng Nauhan. So ito yung trabaho ko. Ngayon ay tatawid na tayo sa ilog. Parang feeling ko ang lalim ng tubig pero kaya. Samahan niyo ako kung paano kami tumawid ng mother. Si mother na andun na siya sa dulo. So ako lang yung may iwan. Halin samahan niyo ko yung si mother. Ito pala yung second ilog na tatawarin namin. So, ako po ay natatakot pero go lang para sa mga taong gustong matuto, diba? You need to have determination para ma-share mo yung knowledge mo sa iba. Nakikita nyo, ilog as in ilog siya, natatawarin namin. Ngayon mababa lang yung ilog na to kasi hindi nga naulan. Pag ito ay naulan, as in sobrang lalim. Kikita nyo yan, talagang kailangan talaga ay lakas ng loob, tiyaga, kasi ito yung trabaho natin, magbigay ng kaalaman, magbigay ng kaalaman sa mga hindi nakakapasok sa mga school, especially yung sa mga out of school youth. Gusto na dadala ako ng video ngayon, paliban na tayo. Yan yung niliban namin.
Yan. So, nila. So, ang ino-offer namin is elementary and junior high school. So, ngayon, itong area ko na Bukayo Grande is ito ay talagang malayo sa syudad at as in bundok siya. May school naman dito ng elementary kaso hanggang elementary lang, walang secondary. Yung iba, pagkatapos ng grade 1 o elementary, hindi na nakakapag high school kasi nga malayong school. Pero may school naman sila, kaso malayo sa lugar. Kailangan pa nilang pumunta sa ibang barangay para makapag-aral ng high school. Wait lang, hinihingal ako. So makikita nyo mamaya kung ano ang tsura nila ng pamumuhay meron sila. So kaya ako inyong samahan. Hihinga lang ako kasi nahapo ako. Ay nandito na tayo sa tatlong ilog na tatawirin natin para makapunta tayo dun sa bundok na yon. So malapit na naman siya, kaunting lakad na lang na para marating namin ni Mother. Si Mother na andun na siya. So yun si Mother kasama yung pamangkin ko. Kasi yung pamangkin ko walang mag-aalaga. Kaya sinasama namin. Na ako guys. So ngayon ito yung patatlong ilog na tatawarin namin. Maliit lang siya, hindi katulad dun sa ilang pangalawa nating tinawid na ilog. Kasi maliit lang siya. Kasi dito guys, yung paglaki kasi ng tubig, nahahati kasi dito yung ilog. Maaring hati-hati sila. Ano daw? Basta pag lumaki dito ang tubig, automatic, maghahati yung ilog. Maghahati-hati uli sila. Para, basta ang gulo. Basta pag malakas ang ulan dito, malaki yung ilog. Basta yun na yun. Kasi ang hirap i-explain. Ayan. Nakatawid na ako ng matiwasay. Dahil hindi naman siya kasi masyadong maagos. Parang ganun lang siya. Hanggang tuhod lang siya guys. Kaya rin naman. Ngayon, hindi ko alam parang ito na yung last na ilog na tatawarin namin. Dahil parang naipon na nga sila. Wait lang guys, nanganghali ako. So, talagang yung trabaho namin is napaka challenging para sa akin kasi kailangan mo maglakad, kailangan mo tumawid ng ilog para mapuntahan mo yung area mo. Ito kasi yung area na to is madami nang pumasok dito dahil siguro nga sa una dahil nahihirapan sila kaya iniiwan nila. So ako naman gusto ko kasi yung pagtuturo. Sabi ko nga pag nasa way na ako nasa na ako ng pagtuturo ko, wala akong pipiliing lugar kasi gusto kong makapagbigay ng other knowledge sa iba, especially dun sa mga taong kailangan ng aming kailangan ng kaalaman, panibagong kaalaman. Matapos yung ilog, talahiba naman yung dadaanan namin. O diba? Yan. Ayan talagang, ang ganda ng view. Nakikita pa yung mga madlang people pa dito na dadaan. So, sobrang init. Kinakausap ako ng pamangkin ko. Hello po. Ay, may dumaan na taga Bukayo Grande. Nahapon na ako. So, nandito kami ngayon sa Talahiban. Piling ko nasa 1/4 na kami ng aming paglalakbay. Si Mother nakapayong, tapos yung pamangkin ko nandun sa balikat kasi nahihirapan si Mother magbuhat dun sa pamangkin ko. Ako naman hindi ako masyadong pwedeng magbuhat kasi nga mahipon ako, madali akong mapagod kasi siguro sa sobrang trauma na madali na akong napagod. Charis. Yan, diba? Na-enroll. So, magdadagdag lang tayo kasi baka gusto pa nila na mag-aral uli. So, hindi lang ito yung area ko pala.
may area din ako na ibang barangay. So ito yung barangay kung saan talagang kailangan mo maglakad ng malayo para makarating ka. Yung guys, nakikita nyo ang ganda, as in talahib yan. Sobra, hindi din siguro makita yung itsura kasi sobrang init. Pasensya na kayo guys kung ako ay haggard na sa bidyong ito, pero go lang. Ngayon i-update ko kayo pag sobrang lapit na namin. Yun guys, malapit na kami. Akit na kami dun sa pinaka place nila kung saan dun sila nakatira. Yun ang mother muna na. So samahan niyo ako pumunta doon. Kaya tayo na. Kasi gusto ko nang umupo kasi ngalay na ngalay ako, uhon na ako. Gusto ko na magpahinga. So ngayon, aray ko, hinang-hina na ako. Diyos ko. Ayan na ang mother, talagang hirap na siya doon sa pamangkin ko. As in talaga, pasan niya. Yun, binaba niya na yung pamangkin ko. Ayun, binaba na niya kasi nga napabago na siya, and as in malapit na, kaunting akit na lang ay ito na yung talagang village nila ng mga IFIS kung tawagin. Haggard ko na, pasensya nyo na haggard ako, so okay lang yan maging haggard, wala namang jowa, charis. Di ba? Pagod na ako. Yun guys. Bakit na kami ng mother? Sorry po, inaubo lang. Pagod lang po. Wala po akong COVID. Ayun na ang mother. Hirap na. Ako din hirap na hirap sa pagkakapit ng cellphone. Yan. Ramdam nyo ba yung hapo ko kanina? Sobrang nakakahapo. Ay. Yung pala yung inakyat namin para makapunta kami dito sa taas. So, nandito na kami ngayon. Malapit na kami sa taas. So, ito na. Ngayon guys, nandito na ako sa taas. Yun yung mga bahay-bahayan. Dito na ako sa taas ng Bahay Grande. Ngayon pala simula na sila ng klase. So, yung mga klase na to, kaya hindi na ako makahinga sa sobrang pagod na. School nila, tapos yun yung bahay nila.